Isa pa nga, sigaw ko sa bartender. Yung hard, yung kaya ko lasingin ng 2 linggo. Or kung pwede 1 taon hanggat makalimutan kong babaeng mahal ko. Dagdag ko, mababaliw ko sa kakaisip kung bakit hindi ako magustuhan ni Vivian. Ginawa ko na lahat. Sa huli, si Mike pa rin ang mahal niya at ako ito, naglalasing sa loob ng bar. Sir, wala kaming ganun. Naniwala naman ako sa bartender na ito. Kahit ano, basta makalimot ako. Sagot ko, sinalinan niya ang baso ko. Wala lang sa akin ang pait nito. Para sa akin, wala nang mas papait pa sa taong broken. Medyo nahihilo na ako kaya tumayo ako para tahakin ang exit. Gusto ko na magpahinga. Kaya ko pa naman siguro mag-drive. Talagang naduduling na ang mga mata ko. Iniling-iling ko na lamang ang aking ulo. Shit. Napamura ako na unti-unting lumalabo ang paningin ko. Oops. Boses ng babaeng narinig ko. Namalayan ko na lang na may umaalalay na sa akin. Hinawakan niya ang braso ko. Who the hell are you? Hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha dahil nalalabo at umiikot pa ang paningin ko. I'm your angel. Sagot niya. King ina. Angel? Wala akong angel. Humawak sa braso ko. Lilipad tayo. Sabi pa niya. Baliw ba ang babaeng ito? Medyo natawa naman ako. Ano kayang nainom ng babaeng ito? Halata naman na nakadrugs ito. Kung ano-ano mga sinasabi. Nakadrugs ka ba? Nalalasing na tanong ko. Hindi. Pero na-addict ako sa'yo. Sagot pa niya. Pambihira. Medyo natawa naman ako. Anong klaseng babae ba talaga ito? Halika na. Umawa ka na sa braso ko at lilipad na tayo. Ayos to. Nawawalang kalasingan ko sa babaeng to. Lilipad? Bakit? May pakpak ka ba? Whisper with wings. Ang gamit ko pero wala akong pakpak. Sagot niya na mas lalong nagpatawa sa akin. Ayos talagang babaeng to. Sigurado akong adik ito. Maya-maya lang ay minarinig akong boses ng lalaki. Angel, please kausapin mo ako. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa, Dennis. Talaga nga naman, dito pa sa harapan ko mag-aaway ang couple na ito. Nakita mo ba? Nagkasama ako. Siya ang bago kong boyfriend kaya pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Dagdag pa ng babaeng ito. Langya. Ano daw? Boyfriend? Ako? Boyfriend niya? Langya naman talaga kung minamalas ka nga naman. Mas lalo lang nito ipinulupot ang braso niya sa aking braso. Yan ba pinagmamalaki mo? Kung suntukin ko lalaki yan. May pagmamalaki ka pa kaya sa akin? Langya, nadamay pa nga ako sa kalukuhan ng babaeng ito. You know what, man? Pure angel's yours. Hindi niya ako boyfriend. Kung gusto niyo mag-away, wag niyo ako idamay. May sarili din naman akong problema. Iwinaksi ko ang braso ng babaeng nakapulupot pa din sa aking braso. Kahit nahihilo'y nagawa ko makakalas mula sa babaeng kanina pa nakahawak sa akin. Ipapahamak pa yata ako ng babaeng iyon. Minamalas na nga sa pag-ibig, dumagdag pa ang buwisit na couple na ito. Problema niyo yan, kaya wag niyo ako idamay. Bulong ko. Nilisan ko ang couple na nag-aaway sa aking harapan. Bigla ko nahimas-himasan dahil sa kalokohan ng babaeng iyon. Nakikita ko ng aking kotse. When I got inside, I heard that someone closed my car door in the backseat. I turned to the backseat. What the hell? Anong ginagawa ng babaeng ito rito sa loob ng kotse ko? Mag-drive ka na. Ayoko na sa lalaking yun, masyadong hambog. Hindi ko gustong ugali niya kaya mag-drive ka na, please. Langiya talaga. Minamalas nga talaga ako sa gabing ito. Ang babaeng ito na naman. Natampal ko ang aking noo. Bumaba ka. Mariin na utos ko sa kanya. Kala ko ba, kaya mo lumipad? Mas ngayon mo kailangan lumipad. Hindi mo kailangan sumakay sa kotse ko. Inis na sabi ko. Ang kulit ng babaeng to. Sige na, please. Dali na, andyan na siya. Nabali ang pakpak ko kaya hindi ako makalipad kaya please lang. Umalis na tayo. Hindi na ito mapakali sa akin na upaan niya. Lalabas ka ba dyan, Angel? O babasagin ko itong sasakyan na lalaki ipinalit mo sa akin? Sigaw na lalaking humahabol sa babaeng ito. Tomet, may dalang kabalasan ng babaeng ito. Ngayon naman gusto niyang mabasag ang kotse ko. Dali na, pandarin mo na. Babasagin niya itong kotse mo, I swear. Utos niya. Binuhay ko ang makina at pinaharurot ito. Sa susunod, pumili ka ng taong hihingan mo ng tulong. Huwag ako dahil may problema din ako.
Inis na inis kong sabi sa babaeng ito. Halos paliparin ko na nga ang kotse dahil nakasunod sa amin ang nobyo ng babaeng ito. Ikaw ang gusto ko eh. Sagot naman niya. Sinulipan ko ang side mirror. Nakasunod pa rin sa amin ang sakyan ng nobyo niya kaya mas pinabilisan ko pa. Pumasok kami sa eskinita para maligaw ko ito. Hanggang sa makarating kami sa liblib na lugar. Alam kong hindi na kami nasundan pa ng nobyo ng makulit na babaeng ito. Inihinto ko ang kotse sa tabi. Tanaw mga ilaw na nasa ibaba. Bangin ang pinaghintuan ko. Naku, salamat ha. Kaagad na pasalamat niya. Bumaba ka na. Maglakad ka na lang. Naku, hindi ko yun magagawa no. Ang layo kaya nito. Reklamo pa niya. Ang kapal naman talaga ng mukha ng babaeng ito. Gano'n ba kakapal ang mukha mo? Mga 90% lang. Kaagad naman nasagot niya. Sinamaan ko agad ito ng tingin. Bakit ka ba nakipaghiwalay sa nobyo mo? Napanguso ito. Ayoko na sa kanya. Nagsawa na ako kasi pangit ang ugali niya. Isa pa nakakasawang pagmumukha niya. Sarkastiko ako natawa. Ganyan ba talaga mga babae? Madaling manawa? Not all. Sagot naman niya. Alis na ako. Bumaba ka na. Muli utos ko sa kanya. Ang damot naman ito. Magkano bang gasolina para ihatid mo ko sa bahay ko? Kung may alak ka, ihatid kita. Naisip ko lang. Alak? Alak lang ba? Meron ako niyan. Taka. Binuksan ito ang daladalang bag at hindi nga naman ito nagbibiro. Talagang totoo meron siyang alak na daladala at nakalagay ito sa kanyang bag. Talagang sabog ang babaeng ito. Ano ba talagang babaeng to? Siguro sapat na to para ihatid mo ko sa bahay? Nakangiting sabi niya. Hawak niya ang 2 can beer at meron pa siguro sa loob ng bag niya. Kung kulang pa to sa'yo, huwag ka mag-alala. Meron pa sa loob ng bag ko. Paalala niya. Anong klaseng tao ka ba? Ako? Turo niya sa sarili. I'm your angel. Nakalimutan mo na ba? Hinawakan niya na lang bigla ang kamay ko. Tara sa labas. Doon tayo uminom. Hindi ba't may problema ka? Napailing na lang ako. Dito na. Tanggi ko. Okay. Binuksan niya isang can beer at ininom. Walang tigil-tigil niyang ininom. What the hell? Ang lakas mong uminom. Komento ko. Kung nababaliw ko kay isip kay Vivian, mas lalo yata ako mababaliw sa babaeng ito. Ikaw naman. Siya na nagbukas ng can ko at ibinigay sa akin. Nakatingin lamang ako sa kanya habang umiinom. Shit, mas lalo lang umikot ang paningin ko. Kaya mo pa ba? Meron pa ako rito. Sabi niya. Akin na. Ibinigay niya ulit sa akin ng isa at kaagad kong ininom. Umikot na ng tuluyan ang aking paningin. You want more? Tanong ng babae kay Owen na ngayon ay wala na sa sarili dahil sa kalasingan. Ganoon din ang babae. Halos wala na rin ito sa pag-iisip dahil naguhubad na ito ng jacket. Sabi ko naman sa'yo, mawawalang problema mo kapag akong kasama mo. Malakas na sabi ni Angel kahit magkalapit lang naman sila. Napatitig si Owen sa leeg ng dalaga, sabay ang paglunok nito ng malutong. Binawi niya ang kanyang paningin at ibinaling sa ibang direksyon. Ano bang pangalan mo? Daya mo naman, sinabi ko na siya yung pangalan ko. I'm Angel Eloise. Kilala mo na ako pero yung pangalan mo hindi mo pa sinasabi sa akin. Owen. Owen? Napatitig si Angel kay Owen. Gusto kita. Kasunod ng pagsinok nito. What? Gusto kitang makasex. Kaagad, nasagot ni Eloisa. Sa isang iglap ay biglang hinalikan ni Eloisa si Owen. Pumintigan na sa pagitan ng mga hita ni Owen. Alam niya sa sariling gusto niya ang ginagawa ni Angel. Nang dahil sa alak na ininom, ay hindi na siya nakapag-isip ng matino. Inihiga niya si Angel at kaagad na kinububawan. Winasak niya sa plot nito mula sa damit, sa shorts at maging sa panloob. Pagkatapos niyang mawasak ang mga saplot nito ay kaagad siyang pumasto sa gitna nito at walang pag-iingat na pinasok ang lagusan nito. Aray! Nagulat siya sa tinuran nito. Naramdaman niya rin ang pagkawasak ng hymen nito. Sa laki niya ay talagang hindi makakalakad ang babaeng ito, lalo na at binigla niya. Tom, you're a virgin? Paano naging virgin ang babaeng katulad mo? Bigla siyang nahimas-himasan dahil sa nalaman.
Ang buong akala niya hindi na ito virgin dahil sa mga kilos nito. Parang sanay na sa ganitong pangyayari. I'm 100% virgin. At dahil ikaw nakakuha ng virginity ko, pakasalan mo ako. Sambit nito na nahihirapan dahil siguro sa sakit. Maya-maya lang ay may isang sasakyan na biglang huminto sa tabi ng kanyang sasakyan. Hinugot niya ang kanyang pagkalalaki at nakita niya ang dugo sa pagitan ng mga hita nito. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong niya. Pinalibutan na ngayon ang kanyang sasakyan ng 3 armadong mga lalaki. Tommy, anong ibig sabihin nito? Gulong-gulo na tanong niya kay Eloisa. Napangiwi si Eloisa. Sorry, ayoko lang talaga magpakasal sa nobyo ko kaya sinatap kita. Tinawagan ko mga kapatid ko para mahulin na tayo sa akto na nagsasex. What? Binigay mo sa akin ang virginity mo dahil lang ayaw mo magpakasal sa nobyo mo? Sa pagkakataong ito ay tuluyang nahimasmasan si Owen. Tumangutang-ulang si Eloisa. Narinig niya ang pagkalabit ng gatilyo ng hawak na revolver ng mga lalaki sa labas. Nataranta siyang nabihis, saka lumabas para harapin ang 3 lalaki. Naiwan si Eloisa sa loob. Pakakasalan mong aming kapatid? O ibabaw namin ang 3 bala na ito dyan sa katawan mo? Sabay-sabay na tanong ng lalaki may kanya-kanyang hawak na revolver. Shit, kung minamalas ka nga naman. Pakakasalan mo ang kapatid namin? O ibabaw namin ang 3 balo dyan sa katawan mo? Hindi ko naman intensyon na ganito ang mangyayari. Gusto ko lang na hindi matuloy ang kasal namin ni Dennis. Hindi ko inaasahang ipapakasal naman nila ako sa estrangherong ito. O sa bagay sa kanya ko ibinigay ang virginity ko kaya dapat lang napakasalan niya ako. Mukhang hindi pa nga buo ay pinasok niya sa akin. Kalahati pa lang yun pero sobrang sakit na. Ano? Pakakasalan mo ba ang kapatid ko? O tatantarin namin ang balay ang katawan mo? Isang sagot lang, lalaki. Muli ay tanong ni Kuya Alex. Kahit punit-punit ang aking saplot ay sinuot ko pa din iyon para makalabas ako sa sasakyan na ito. Nang makalabas, saka ko lang nasilayan ang mukha ng estrangherong umangkin sa akin. Pinagpapawisan yata ito ng malamig. Nalapitan ko ito. Kanina pa siya tinatanong ng mga kapatid ko kung pakakasalan niya ako pero hindi siya sumasagot. Yes, natanong lalaki. Pananagutan mo ba ang Pinutol na estranghero ang pagsasalita ni Kuya Alex. Naalala ko na pangalan niya nga pala ay Owen. Masyado yata akong nalasing dahil kahit pangalan niya hindi ko na matandaan. Walang nangyari sa amin ng kapatid niyo. Sagot ni Owen. Anong walang nangyari? Naipasok niya nga tapos sasabihin niyang walang nangyari. Totoo ba, Eloise? Walang nangyari sa inyo na lalaking iyan? Hindi ka pinagsamantalahan ng lalaking yan? Sa akin na ngayon nakatingin ang mga kuyas ko. Napatingin ako kay Owen na pinagpapawisan pa rin. Namumutla na rin. Hindi totoong wala nangyari sa amin. May nangyari sa amin. Naipasok pa nga niyo yung pagkakasabi ko ng totoo. Dalaban ng kalasangan ko kaya ako nasabi iyon. Pero kalahati lang yun naipasok ko. Kaagad naman na pangangatwiran ni Owen. Akala ko ba na mas na ito? Bakit parang mas lasing pa siya sa inaakala ko? Sinasabi ko na nga ba kalahati pa lang iyon pero bakit ang sakit? Nang sulyapan ko ang aking mga nakatatandang kapatid ay natahimik ang mga ito at bagsak ang mga panga na nakatingin sa akin. Teka, bakit sila nakatingin sa akin? Eloise! Maotoridad na tawag sa akin ng Kuya Alex ko. Lumapit ka dito. Dagdag pa niya. Napanguso ka agad ako at napakamot sa ulo. Totoong sinasabi ko, may nangyari sa amin. Pamimilit ko dahil yun naman talaga ang totoo. Nakita ko pa kung paano sumama ang tingin sa akin ni Owen. Umalis ka na lalaki, bago pa magbago mga isip namin. Hindi ako makapaniwalang pakakawalan nila ang lalaking umangkin sa virginity ko. Pero Kuya Alex, may nangyari sa amin na lalaking gusto niyong paalisin. Pigil ko. Tumahimik ka na, Eloise. Ayaw mo lang magpakasal kay Dennis kaya pinipilit mo may nangyari sa inyong dalawa. Sayot sa gusto mo, pakakasalin mo sa Dennis. Hinawakan ni Kuya Alex ang kamay ko, sabay hila sa kanyang sasakyan. Hindi ba nila nakitang punit na ang damit ko? Nagurmentado pa rin ako kahit nasa loob na ng kanyang kotse. Ayoko nga magpakasal kay Dennis. Bakit ba ayaw niyo sundin ang gusto ko? Kailangan natin sa Dennis. Mayaman ang lalaki yun at kailangan natin ng pera. Kung pera lang kailangan niyo sa kanya, handa akong magtrabaho araw at gabi para magkaroon lang tayo ng pera. Hindi sapat ang pagtatrabaho lang.
Nag-iisang business natin na nakataya dito. Sa madaling salita, kailangan natin ng nobyo mo. Paano kayo nakabili ng guns kung wala na tayong pera? Tanditigan ko ang hawak nilang guns. Fake lang to. Tinatakot lang namin ang lalaking iyon. Ano? Fake pala ang guns na hawak ng mga kapatid ko. Pagdating namin sa luma naming bahay ay ikinulong kaagad ako ng Kuya Alex sa kwarto. Diyan ka lang sa kwarto mo. Hindi ka lalabas hanggat hindi dumarating ang araw ng kasal niyo ni Dennis. Pabalibag niyang sinarado ito. Tumakbo kaagad ako palapit sa pintuan at pinagpupukpok ito. Kuya, pakawalan mo ako dito, please. Ayoko magpakasal sa lalaking yon over my dead body. Nagsasayang lang ako ng laway sa kasisigaw dahil wala din namang silbi. Kahit magmakaawa pa ako, hindi pa rin naman nila ako pakikinggan. 1, 2, at 3 araw na ako nakakulong sa kwarto. Lumalabas lang ako kapag kakain pero may bantay naman. At iyon ay si Kuya Ayan. Kuya Ayan, alam kong hindi mo ko matitiis. Please, tulungan niyo naman ako makaalis dito. Tulungan mo kung hindi matuloy ang kasal ko sa Dennis na iyon. Hindi niyo lang alam. Maluloko ang lalaking yun. Hayaan mo bang pakasalan ko malulokong yun? Pagmamakaawa ko kay Kuya Ayan. Alam kong konting makaawa ko lang sa kanya ay maaawa siya sa akin. Nahahawa lang naman siya kay Kuya Alex kaya siya naging stricto na rin sa akin. Hindi mo ko madadala sa pagmamakaawa mo. Magugas ka na ng pinakainan mo para makapasok ka na sa kwarto mo. Kuya naman eh. Kamot ulo na pagmamaktol ko. Hindi niyo na ba ako mahal? Bakit naman ganito? Bakit sa pilitan niyo ko pakakasal sa lalaking maluloko na iyon? Ginawa ko ang lahat para maawa sa akin si Kuya Ayan. Saan ka ba galing ng 2 araw? Bakit ngayon ka lang pumasok sa office mo? Sa puano ko na pinapakinggan ng sermon ng kapatid kong si Oscar. Ever since I met that Eloisa, I've been filled with bad luck. I had a stomach ache for 2 weeks and even had a fever. I don't know if there were drugs or what kind of poison that woman put in the beer she made me drink. May naiwang mantsa pa ng dugo sa upuan ng kotse ko kaya kaagad kong pinalinis ang loob nito. Nagkikita pa rin ba kayo ng asawa ni Mike? Asawa na siya ni Mike, kaya tigilan mo na yung kahibangan mo sa babaeng yun. Dagdag pa ni Oscar. Kinakalimutan ko doon si Vivian pero dahil nasambit niya ang pangalan nito ay muli ko na namang naalala ito at nandito pa rin ang sakit na nararamdaman ko. Kung pwede, huwag na natin pag-usapan pa ang babaeng yun. Natauhan ka na yata. Asar niya. Napailing na lamang ako. Sabay kaming napalingon sa pinto nang may kumatok roon. Mr. Villaga, there is a woman looking for you. Umawang ang pinto at iniluwa roon ang mukha ng aking assistant. Sinong babae? Si Vivian? Hindi ko akalaing mapapatayo ako nang wala sa oras. Akala ko ba mag-move on ako? Bakit sa isang rinig ko lang na babae naghahanap sa akin, siya kaagad ang naiisip ko. Akala ko ba nag-move on ka na? Asar ni Oscar. Nakalimutan kong nandito pa pala siya. Hindi ko pinansin ang pang-aasar ni Oscar. Binalingan ko na lang ang aking assistant na hanggang ngayon ay nasa pintuan pa rin. Sir, papapasukin ko na po ba rito? Let her in. Kaagad na sagot ko. Tumikim si Oscar. Alam kong inaasar pa rin niya ako. Ilang minuto nakalipas ay bumalik muli ang aking assistant. Sir, nandito na po siya. Ani ng assistant ko mula sa pinto. Hinihintay kong masilayan ko si Vivian. Nagbago kaagad ang timpla ng mukha ko nang masilayan ko kung sino ang babaeng bisita ko. Ang babaeng ina-expect kong bisita ay hindi pala. Hi, bate ng babaeng kapapasok lang. Kung minamalas ka nga naman, sa daming babae na pwedeng pumunta dito sa office ko, bakit ang babaeng napuno ng kamalasan pa ang dumating? Hey ulit. She greeted again. I didn't smile at her. I just glared at her. I'm not in the mood right now to deal with this girl's misfortune. Tumikim si Oscar at nagpaalam ng lumabas. Naiwan kami ng babaeng kararating lang dito sa office ko. Pinasadahan ko ng tingin ang kabuuan niya. Dala niya isang maliit na maleta. Ano naman laman ito? Huwag niyong sabihin puno na naman ito ng canned beer. Ano ginagawa mo dito? Kasama mo ba mga kapatid mo? Sinilip ko ang pinto ngunit wala nang iba pa na tao roon. Mali. Hulaan mo kung bakit ako nandito. Nakangating sabi niya. Langya, bakit sa tuwing tinitingnan ko mukha ng babaeng ito'y naiinis ako? Hindi ako manghula
Kaya wag mong pahulaan sa akin kung bakit ka nandito. You need money? How much? Name it. Nope. Hulaan mo pa. May gana pa na mag-joke. Tommet. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako manghuhula. Kunting-kunti na lang ay sasabog ng bungo ko sa babaeng ito. Hirit na? Nagawa pa niyang sumigaw. Bagsak ang mga balikat ko sa babaeng ito. Pinalayas na kasi ako sa bahay. Ayoko kasi magpakasal sa ex ko kaya pinalayas nila ako. So, why are you here? What do you want me to do? Napangiwi ito. Parang hindi ko gusto ang susunod na sasabihin nito. Kung pwede, sa'yo na lang muna ako titira. Total na, ipasok mo na yung kalahati. Bakit hindi na lang natin isagad, di ba? Nakangawing sabi nito. Sa puano kong napatingin sa kanya. Alam niyo ba sinasabi niya o baka hanggang ngayon lasing pa rin ang babaeng ito? Wala nangyari sa pakiusap ko. Pinalayas pa rin ako ni Owen. Hindi siya pumayag na tumira ako sa bahay niya. Hindi ako umalis sa labas ng building. Hinintay ko lumabas si Owen para harangan siya sa daraanan niya at makiusap. Hindi man lang siya naawa sa akin. Saan ako ngayon? Saan ako titira? Kung babalik ako sa bahay, baka pagbalik ko pa lang ay ipakasal na kaagad ako kinabukasan ni Kuya Alex sa manloloko kong ex. Ang totoo, tumakas lang ako. Hindi naman talaga ako pinalayas ng mga kapatid ko, kundi tinulungan ako ni Kuya Ayan na makalabas. Siguro sa mga oras na ito hinahanap na ako ni Kuya Alex. Gabi na, pero walang Owen na lumalabas mula sa building. Nang tanungin ko naman ang guard ay ang sagot lang nito, kanina pa daw lumabas ang kanilang boss. Sigurado ako nakita niyang nandito ako kaya dumaan siya sa back exit. So susunod, sa back exit ko siya hihintayin. Hindi na rin kasi ako makapasok dahil ibinilin niya na sa mga guard na huwag akong papapasukin. Pangalawang araw ko na sa labas ng building. Hindi na ako umuwi kahit pa nasa labas na lang ako ng building natutulog. Kahit pa nga pinapaalis ako ng guard ay hindi ko sinusunod ito. Aalis lang ako kapag nakausap ko na si Owen. Ang kulit mo naman, sabi sa akin ng guard. Stress ka na ba, Manong Guard? Kaya pala wala ka ng buhok. Ito, palamig ka muna. Ibinigay ko sa kanya ang plastic na may lamang palamig. Hindi na, baka nilagyan mo pa yan ng pampatulog. Inirapan ko ito. Papasukin mo na kasi ako. Promise, kakausapin ko lang ulit yung boss nyo. Ayaw niya magpastorbo. Alam mo, palaging busy yung boss namin dito kaya walang time na makapag-usap sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Wala nang pag-asa na kausapin ka pa nun. Kahit ano sabihin mo, Manong Guard, hindi ko aalis rito. Maghihintay ako kahit ilang taon pa ako rito. Napailing si Manong Guard saka ito bumalik sa kanyang pwesto. Magagabi na naman pero walang Owen na lumalabas ng building. Napaupo na lamang ako habang bagsak ang aking mga balikat. Nawalan na ako ng pag-asa na makita siya. Lalo na nang bumagsak na lang ang ulan. Mas lalo pang lumukas ang ulan kaya wala na talagang pag-asa. Nanlaki na lang ang aking mga mata nang makitang bumaba mula sa kotse si Kuya Alex. Oh my gosh, my Carabao brother is here. Dali-dali akong tumayo at tinilang aking maleta. Umikot kaagad ako sa building at dinala ko ng aking mga paa sa back exit hanggang sa parking lot. Hindi na siguro ako makikita ni Kuya Alex dito. Pero paano si Owen? Pupuntahan ni Kuya si Owen. Habang nag-iisip ako ay minatanaw akong lalaking kalalabas lang. Owen? Sambit ko na makilala ito. Si Owen nga. Abot ang mga ngiti ko, tinakbo ang kinaroroonan niya. Nakatalikod siya kaya hindi niya ako napapansin. Habang naglalakad ay nasa likuran niya ako. Owen! Tawag ko, sabay karipas ng takbo palapit sa kanya at niyakap ang likuran niya. Natigilan ito na tila na statwa. Unti-unti niyang tinatanggal ang mga braso kong nakapulupot sa bewang niya. Nang makaharap sa akin ay kaagad na kumunot ang noo niya sabay sa punito. Ikaw na naman? Ngumisi ako. Ako nga. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo umalis ka na? Wala kang mapapala sa kasusunod sa akin. Gusto mo ba ng pera? Sabihin mo lang para lubayan mo na ako. Puro kamalasan lang dala mo sa akin. Hindi pera ang gusto ko. Napanguso ako. Mukhang iniisip niyang mukha kong pera. Gusto ko lang naman sanang makitira muna sa bahay mo. Kahit gawin mo na lang ako katulong. Ayos lang sa akin. Ayoko rin naman nabigyan mo ako ng pera na hindi ko naman pinaghirapan. Yung pera ibibigay mo sa akin. Tumalikod ako. Mukhang wala siyang puso. Sayang lang ang gwapo niya. Nang makailang hakbang ako ay narinig ko ang pagtawag niya. Teka, sandali. Kagatlabi ako natigilan sa kaunti-unting humarap sa kanya. Bakit? Sige na. Ano sige na? Kagatlabing tanong ko sa kanya.
Napakamod siya sa kanyang batok. Mukhang napipilitan pa. Pwede ka na magstay sa bahay. Habang kamot pa rin niya ang kanyang batok. Alam ko naman natutol yung isip niya pero dahil feeling ko nakaramdam siya ng guilt, kaya siya pumapayag ngayon. Napangiti ka agad ako. Talaga? Bilisan mo na. Pumasok ka na sa loob ng kotse ko. Baka magbago pang isip ko at iwanan kita dito. Kaagad akong gumalaw. Hinila kong muli ang aking maleta at dinaanan siya. Nang makapasok ako, saka lang din siya sumunod na pumasok. Iiling-iling pa ito habang pinapaandar ang kanyang sasakyan. Malapit lang ba dito ang bahay mo? Tanong ko sa kanya. 20 minutes ride. Sagot niya. Kung ganoon, pagdating natin, ipagluluto ka agad kita. Huwag ka na magsalita. Ayaw ko ng madaldal. Napanguso na lamang ako pero hindi ako mapakali kapag hindi bumubuka ang bibig ko. Feeling ko kasi mapapanis ang laway ko kapag hindi ako magsasalita. May kasama ka ba sa bahay mo? Ilan kayo doon? Kasama mo ba ang mommy? Daddy mo? Or kapatid? Sinamaan niya kaagad ako ng tingin. I told you to shut up. Ayoko na maingay kaya pwede ba huwag ka na magsalita? Kahit minsan itiko mo na rin yung bibig mo. Ibang iba kasi babaeng gusto ko. Iiling-iling na sabi niya. May ibang babae na siyang gusto? Kaya bang ilap niya sa akin? Kaya ba hindi siya nag-entertain ng ibang babae dahil may iba siyang gusto? Ang tanong, gusto ka ba ng babae ang gusto mo? Mali yata ang tanong ko dahil mas lalong kumunot ang noon niya nang tumingin sa akin. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagsasalita at pagtatanong, kakalad ka rin kitang palabas sa kotse ko. Hahayaan na lang kita na mabasa ng ulan. Itinukom ko agad ang bibig ko. Maulan pa naman. Kapag kinalad ka niya akong palabas, baka magmukha akong basang sisiw. Eto na. Ipinakita ko sa kanyang itinikom ko ang aking bibig. Sunulyapan niya lang ako sandali at muli nang tumingin sa unahan. Marami pa sana akong gustong itanong sa kanya pero baka mainis lang siya at baka hindi na niya ako patirahin sa bahay niya. Itatanong ko sana sa kanya kung nagkita sila ni Kuya Alex. Pero wag na lang. Hayaan ko na nga lang. Baka naman hindi sila nagkita. Napansin ko nag-iba siya ng direksyon. Namalayan ko na lang na nasa harapan na kami ng malaking gate. Bumukas ito at tuluyan niyang pinaharurot papasok sa loob. Bahay mo? Habang nakasilip ako sa labas ng bintana. Ano pa ba sa tingin mo? Hindi na ulit ako umimik pa. Para kasing konting imik ko na lang ay sasabog na siya. Baka palayasin pa niya ako. Hindi niya ako pinagbuksan kaya ako na lang ang nagbukas dito para lumabas. Nauna na din siya sa aking naglakad kaya para tuloy akong aso na sumusunod sa kanya. Talaga bang ganyan ka? Hindi ko umiimik? Hindi ko tuloy maiwasan na itanong iyon sa kanya. Sa'yo lang ako ganito. Wala akong sumod na makapag-usap sa'yo. Pakiramdam ko, anumang oras ay may dala ka na namang kamalasan sa akin. Anong kamalasan naman ang dadalhin ko? Ewan ko, hindi ko alam. Nakapasok na kami sa loob. Malaki yung bahay niya. Feeling ko buong pamilya nakatira rito. Nakasunod pa rin ako sa kanya. Ilan kayong nakatira dito? Hindi talaga maiwasan ang bibig kong hindi magtanong. Lumingon siya sa akin. Sorry, gusto ko lang kasing malaman para alam ko kung gaano karami lulutuin ko. Nakangiwing sabi ko. Huwag ka na mag-abala pa magluto. Isang gabi ka lang dito. Wala akong balak na patirahin ka rito sa bahay ko ng matagal. Hindi ako nag-aampon na nagdadala sa akin ng kabalasan. Napanguso kaagad ako. Akala ko kasi magtatagal ako rito. Hindi naman ako malas. Wala naman akong balad sa puwet. Nakita mo naman, di ba? Makinis yung puwet ko. Kagad siyang napatingin sa akin. Nakita niyo naman siguro yun nung gabing inangkin niya ako. Yun nga lang, hindi natuloy kaya kalahati lang na ipasok niya. Wala akong nakita. Sagot naman niya. Kunwari pa to. Sa isip-isip ko. Tumikim siya at muling nagsalita. Dalawa lang kami sa bahay na ito. Isang maid at ako kaya hindi ko kailangan ng isa pang katulong dahil sapat na sa akin ng isang maid. Ang sungit. Muli siyang lumingon sa akin. You stay here. I'm just going to get something in my room for a while. After that, I'll take you to the guest room. Bilin niya ngunit tumakbang ako para sana sumunod sa kanya. Hindi ba tayo magtatabi? Habol ko sa kanya. Unti-unti siyang lumingon sa akin gamit ang naiirita niyang tingin. Napakamutuloy ako nang wala sa oras. Sabi ko nga, sa guest room ako matutulog at maghihintay ako rito. Kaagad na sabi ko, hindi na ito nagsalita pa. Tinalikuran niya lang ulit ako para tahakin ang hagdanan. Dahil naboard ako sa paghihintay, sabi niya sandali lang siya at nag-explore ako hanggang sa dalhin ako ng mga paa ko sa kusina. Nadatnan kong nagluluto ang isang babae. Wow, ang bango naman po niyan.
Kagad ako lumapit dito. Gulat na gulat ito nang makita ako. Sus, Mariosep, sino ka? Gulat na tanong nito. Hindi yata inaasahan na may kasama ang boss niya. Ako po si Angel Eloise. Sinama ko dito ni Owen. Aba, pangalawang beses pa lang na nagdala ng babae dito ang sir ko. Matagal na rin na hindi nakakabisita dito si Vivian. Kaya siguro, ikaw ang bago niya girlfriend. Hindi po. Magiging girlfriend pa lang po. Liligawan ko pa kasi. Bigla itong natawa. Bakit naman ikaw manliligaw? Kasi mukhang hindi marunong manligaw ang sir niyo. Pabulong na sagot ko. Nagtawanan tuloy kami. Ako nga pala ang all-around yaya dito sa bahay ni Sir Owen. Ako si Mossy. Tawagan mo lang akong Yaya Mossy. Pakilala niya. Nakakatuwa naman. Mukhang magkakasundo ka agad kami. Tinulungan ko magluto si Yaya Mossy. Ako nagluto ng adobo.